The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The late John Paul II, now saint, says, the problem of this generation is that we have lost the sense of sin. We have lost the sense of sin. Hindi na tayo natatakot magkasala. Mabilis na tayo mga tuwiran sa mga pagkakamali. And because of that, we lost the reverence that due to God. Hindi natin napapansin, nawawala na rin ang paggalang natin sa Diyos. Ang inuugali natin sa loob ng simbahan ay kadalasan nakaugat sa sarili nating mga tahanan. Pag makalat tayo sa tahanan natin, feeling natin pwede tayong magkalat sa loob ng simbahan. Nung isang linggo, hindi ko man masabi kasi nagsisimba, baka sabihin, magjowa, nangumunyon, tig-isa sila ng iced tea. Habang nangungumunyon yung babae, pinasa muna niya sa lalaki yung kanyang iced tea. Pagkatapos, kinuha niya sa lalaki yung iced tea at yung lalaki naman na nangumunyon. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Nagmimerienda ka sa loob ng simbahan. We have lost the reverence. We can never respect God if we cannot respect our own at home. Lumalaki ang mga bata, hindi ko alam kung hanggang saan, na walang galang. Dati pag nagsasalita ang magulang, tahimik ang lahat. Ngayon pag nagsasalita ang magulang, sumasagot, sumasabat ang anak. Mga minamahal na mga kapatid, saan tayo dadalhin yan? Saan tayo dadalhin? Anong meron sa Ebanghelyo? Hindi masama na kilalanin mo ang iyong kabutihan. Ang masama ay ipinagmamalaki mo ito sa harapan ng Diyos. It is not bad to recognize your own giftedness. What is bad is we begin to brag it before God. Worst, we condemn other people as if we are always better than others.
Sino ka para sabihin na ang iyong katabi ay magnanakaw? Sino ka para sabihin na ang iyong katabi ay nakikiapid? Sino ka para sabihin ang kasalanan ng iyong kapwa? Mga minamahal na mga kapatid, lahat tayo may kasalanan. Wala namang mabuti sa atin. Kaya nga nandito tayo eh. Kinikilala natin ang ating kahinaan, pero sana hindi maiwan doon. Sana mayroong pagbabago. Ang sinasabi sa kalawang pagbasa ay, ayaw na ayaw natin pakinggan yan. Ang alin? Lahat tayo ay papanaw. All of us will pass away. Saints and sinners will pass away. Rich and poor will pass away. The healthy and the sick will pass away. Everybody will pass away. But St. Paul was trying to say, don't live a life of regret, being unable to do what you ought to do. Never live a life of regret. Mahirap yung huli na ang lahat, saka ka pa lamang magsisisi. Huli na ang lahat, saka ka pa lang magbabago. Kasi pagkaminsan, pag sinasabing huli na, wala na talaga. Wala na talaga. Anong meron sa unang pagbasa? Bumalik tayo sa kababaang loob. Let us go back to humility. Anong sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach? Yung ating ba mga panalangin, tatagos ba sa bubong na ito? Ang ating ba mga panalangin, tatagos ba sa ulap? Only the prayer of the humble pierces the clouds. Ang panalangin lang ng mapagkumbaba ang lumalagpas sa ulap. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko naman sinasabing maliitin natin ang ating mga sarili. Pero kilala tayo ng Diyos at hari nawa, kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin ang ating kahinaan. Diba? Bagamat ayaw nating tanggapin dahil takot na takot tayong mapahiya. Pag nadulas nga, kahit masakit, parang hindi masakit. Di po ba, ano? Tatayo yan. Titingnan ka ng mata sa mata at parang sinasabi, kaya mo yun? Di ba? Kahit putok. At pupunta yun sa CR, doon yun mamimilipit na sakit. Isusumpa niya ang sinuman. Di po ba, ano? Lahat tayo may nararamdaman. Darating ang araw, lahat ng bahagi ng katawan mo, mararamdaman mo. Darating yon. Sabi nga ng isang matanda, sabi niya, ang sakit. Tuwing kikilos, ang sakit. Lahat na lang, pag ginagalaw, ang sakit. Hindi naman naintindihan ng nag-aalaga yun kung ano masakit, di po ba? Ano? Wala ka pa doon. Ha? Kaya, yung iba, kapag nagre-reklamo ang matandang magulang, anong sasabihin ninyo? Huwag kayong maarte. Darating kayo doon. Na kapag ano man ang hahawakan sa inyo, masakit. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga doon sa matanda, anong gagawin natin? Father, lahat na lang masakit. Sabi ko, wala akong magagawa. Hindi po ba, ano? Mamili kayo, masakit o patay. Di ba? Sabi, Father naman, oy, mamili ho kayo. Hindi po ba, ano? Mamili kayo. Sapagkat, sadyang darating ang araw na ipamumukha sa atin ng Diyos ang ating kahinaan.
Kahit may pera ka, hindi mo mabibili ang kalusugan. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili ang kapahingahan. Kahit may pera ka, hindi ka makakabili ng tunay na kaibigan. Higit sa lahat, kahit may pera ka, hindi mo mabibili ang kaligtasan. Mga minamahal na mga kapatid, kaya mag-iingat ka sa iyong katabi. Hindi dahil magnanakaw yan, kundi baka minamaliit mo yan. Yan pala ay banal. Di po ba, ano? Kasi, pinipili lang natin yung magandang suot. Pinipili lang natin yung magandang makeup. Pinipili lang natin yung mabango. Excuse me. Darating ang edad mo na kahit anong pabango ang gamitin mo, wala na. Pag pumalo ka na ng 60, isa na lang ang amoy nating lahat. Alam niyo yon. Kung hindi efficient oil, kating ko. Diba? Iisa na lang. Pero ano sinasabi ninyo? Pag may pumasok na ganyan ang amoy sa elevator, ano sinasabi? May matanda. Di po ba? As if, hindi ka darating doon. Mga minamahal na mga kapatid, ang lahat ay lilipas. At kung hindi ka marunong magpakumbaba, baka ang natatanging panalangin na alam mo, hindi kayang dinggin ng Diyos. Nung isang linggo, ano ang posture? Ang pagtataas ng kamay ay isang katangi-tangi pamamaraan ng pagdarasal. Anong meron sa linggong ito? Ang pagdagok sa dibdib na nagsasabi ako'y makasalanan ay isang pamamaraan ng pagdarasal. The Jesus prayer, the prayer of old, Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Amen. Again, my brothers and sisters, if we will not bring back the reverence inside the church, we might not be welcome in heaven. As last week have said, if you are faithful, God will be faithful. If you are unfaithful, God will remain faithful. But if you deny Jesus here on earth, the Father will deny you in heaven. Kung hindi mo igagalang ang Diyos dito sa lupa, wala kang lugar sa langit. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, lahat tayo ay papanaw. Ano po? Una-una lang yan. At palagi kong sinasabi, ladies first. Kaya mag-iingat kayo. Ano po? Again, seriously, try to beat your breast. Humble your heart before God and pray and accept. Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.